Yon guys, what's up? So may gusto lang ako share sa inyo ngayon. Ang gagawin ko ngayon is about, or ang ginawa ko is about Captive Portal. So tong Captive Portal na to is ginagamit to sa sa mga public wifi or sa mga hotel, sa mga hospitals. Ano to? Web page na pag merong connect na, halimbawa itong PC, connect siya sa network, ma-redirect siya dun sa Captive Portal na web page, tapos may ibibigay sa kanya na credentials, tapos yun yung ilalagin niya dun sa web page ng Captive Portal na yon. Tapos pagka na authenticate, successful, pwede na siyang gumamit ng internet. So parang ganito, halimbawa, meron tayo dito sa dito sa ating site A. Sa site A naman tayo magfo-focus or magko-configure. Okay, para makapagpahinga naman 'tong mga server natin dito. Tsaka yung aking computer. Okay, so dito sa ating site A, 'di ba, meron tayong HR, meron tayong accounting. Yan yung talaga yung yan talaga yung mga pwedeng gumamit ng mga resources natin dito sa HQ. Mga client natin ngayon dito sa site A. Halimbawa merong may bisita, tapos gusto nila, syempre kailangan nilang kumonek sa internet. So kukonek sila sa network natin. Pwede rin tong wifi, halimbawa sa mga laptop, cellphone, and kukonek sila sa wifi natin, and then halimbawa ito nakakonekta sa network. And then pag open niya ng browser, hindi kaagad siya makakapag-browse sa internet. Kailangan niyang i-login yung credentials or vouchers na ibibigay sa kanya ng IT or ng administrator na nito dito. Tapos pagka nag-successful yung authentication, pwede itong PC niya, pwede nang pumunta sa internet. Pwede na makagamit ng internet yung guest natin. Pero syempre, yung guest natin, yung paggamit niya ng internet is limited lang yun. Pwedeng 30 minutes, 1 hour, or 2 hours. Depende kung gaano siya katagal dito sa pag-visit sa site natin na to. So, ngayon, iti-testing ko itong guest PC na to. I-connect ko siya dito sa ating network, dito sa site A. Tapos, papakita ko na kakaroon siya ng web page kung saan niya ilalagin yung credentials or voucher. Pagka nag-login successful, pwede siyang makagamit ng internet na dito sa HQ. Okay, pero i-walkthrough ko muna kayo sa configuration na ginawa ko. So dito sa switch, gumawa ako ng VLAN 22, pinangalanan ko na guest. Tapos meron akong port dito, yung port ng switch. Inassign ko siya dito sa guest. So ibig sabihin, itong PC, doon ko siya isasaksak sa port na yun, sa 3/3. Ito, dito. Okay? And then, dito sa firewall ni site A, ito, gumawa din ako ng VLAN, ito, VLAN 22, yan, for guest. And then, ito na siya. Na-assignan ko na siya ng IP address. Yan. Tapos, tinurn on ko yung DHCP server. Ayan o. Yan. DHCP server. Siya rin yung nagbibigay ng ng IP. Siya ang magbibigay ng IP dito sa ating guest PC. Pag kumonek. Okay. And then, after nun, kinonfigure ko sa services itong Captive Portal. Yan. Yung pangalan ng natin, zone, guest network. Tapos yung interface, syempre yung guest na VLAN na ginawa ko. Tapos leave ko muna as default lahat to. Wala muna akong binago dito. Okay? Wala muna tayong binago kasi ang kailangan ko lang muna is yung ma-redirect sa webpage ng Captive Portal yung guest PC natin, hindi makapag-login tayo, hindi makagamit ang internet. So, sa mga susunod video, i-configure ko to para mas restricted yung yung
guest PC natin sa paggamit ng sa pag-connect niya sa network natin. Okay, and then ang ginawa ko dito sa setup na Captive Portal is ano tayo, via voucher. Ito, gumawa na ako ng voucher. So ibig sabihin may may code tayo na ilalagin sa web page para makapag internet tayo. Parang sa mga ano guys, piso wifi, diba? Or yung tama sa mga piso wifi, pag naghulog ka ng piso, i-click mo muna yung tag dito, i-click mo muna yung IP address ng wifi, tapos mapupunta ka sa web page. Ngayon pag salpak mo ng paghulog mo ng piso, pwede mo nang pindutin sa web page na halimbawa connect. Pag naka-connect ka na, yun, pwede ka na mag-internet. Sabi natin for ano, ang ginawa ko dito is 1 minute lang per voucher. So gumawa ako ng 10 voucher. So sa 10 voucher na yun, kada isang voucher dyan ay 1 minute lang para madali lang natin matesting. And Captive Portal, sa ngayon wala pa tayong active, ha? Wala pa tayong makikitang active users kasi wala pang nakakonect. And then sa rules ko naman, gumawa ko ng rules dito sa guest. Yan. Ito lang yung rules na pwede sa kanya, HTTP tsaka HTTPS na traffic. And then itong UDP na 68 port 67 to 68, DHCP server to, para sa DHCP, para makakuha siya ng IP. Ito namang DNS port 53 na papuntang firewall dito, para yung firewall ang mag-handle ng ano, ng tawag dito, ng name resolution. Okay, the rest naka-block na. Pag may rules or pag may traffic na na-detect yung firewall na wala dito sa tatlong to, iba-block niya na. Yan. Yun lang. So check na natin. Bawa ito na. Si guest PC. Connect na natin siya. Maganda sana kung wifi para mas maganda siyang ano eh, mas realistic. Pero ito na lang. Wala kasing wireless dito eh. So E00, i-connect natin daw siya sa 3/3. Yan, nasa ano na siya? Nasa guest villa na siya. Ito yung ating PC. So hindi, ito na lang. Puntahan natin yung settings na PC. Okay, so nabigyan na siya ng IP 22.10. Ito yung default gateway niya. So yan yung firewall na ito yung firewall nagbigay niyan. Ayun, tingnan natin Ayun 192.168.22.10. Ayun yung nakuha niya, .10. Okay, so may IP na siya. May internet na pero hindi pa siya makakapag-internet niyan. Open tayo ng browser. Halimbawa, Google. So mabagal yung loading, 'di ba? So wala pa yung internet. Di pa siya makakapag-internet kasi dapat ma-redirect pa tayo sa sa web page. Captive Portal. Tapos open ko na 'to. Ayun ito yung Captive Portal natin na login page. So hindi tayo gagamit dito ng user and password. Ang kailangan natin dito voucher. Yan, dito tayo maglalagay ng code. So ngayon open ko yung Excel. Ito yung voucher na kinonfigure ko dun sa pfSense dito. Tapos tapos dinownload ko siya. So ito yung mga code. Ito yung mga voucher na pwede nating i-login dito sa Captive Portal page. Try natin isa, itong unang-una. Ito na lang, sige, M6. Ayan. Ito kasi kanina tinesting ko na to. Okay. So M6, parehas, login tayo. Ayun, click pa natin ulit. So connected na. Ayun, nakakapag na tayo. Nakakapag-Google na, nakakapag-internet na tayo. Diba? Kanina wala yan eh. Antay tayo ng 1 minute. Siguro 3:48 antayin natin. Mag 3:48. So mag-internet lang tayo ng mag-internet. Yan. Tapos Yahoo. Ayan, 'di ba? Nakakapag-internet tayo. Nakakapag-browse tayo. And Facebook. So yan, mabagal lang tong Yahoo pero
makakapag-browse tayo dyan. Hintayin lang natin. So 3:48 na. Try natin i-check. Hindi ko pala napakita rito sa inyo yung ano. So ito, pag login, naka-login na tayo dun sa ito yung voucher na inano natin nilagin natin di ba? So ito rin yung IP ng PC, MAC address, tapos yung session. Tapos mawawala yan dito pag nag-time out na siya, naubos na yung oras niya. Wait lang tayo ng 1 minute. Ano? Siguro lagpas 1 minute na. Nawala na dito yung yung user natin. Ibig sabihin nag-log out na siya. So, refresh natin to. Ito, ayan meron na. Naglo-load nga lang ulit. So, refresh natin. Refresh. Then, hindi na tayo hindi na tayo nakaka-access sa internet. Loading na siya. Kasi nag-time out na Ayan na, ni-redirect na tayo ulit dito sa sa captive portal na web page. Ayan connection time out na. Then, bagal neto. And Google, connection time out na. Kasi ubos na yung oras Ubos na yung 1 minute natin So, automatic na kick out tayo sa paggamit ng internet. Okay? So, try natin ulit yung isa pang voucher. Ito. HBA ito. 668R. Ito. Login. Pa. Okay. Close na natin tayo ba. Boom. May internet na ulit. Meron na ulit. So, 1 minute lang yan guys. After 1 minute, madi-disconnect tayo. Check natin ulit yung dito. Ayan ito yung voucher. Ito yung IP address. Ito yung session start. Ito yung active voucher. Yan. So 1 minute lang yan. Pagtapos nyan, wala na ulit to. So yan na. Loading na lang siya. Yan, naglo-load na lang siya. Tapos wait na lang natin connection timeout. Tapos refresh na rin natin to. Yun, nawala na. Wala na yung session natin dito. Sabihin, log out na. Yan, ni-redirect na tayo ulit dito. This site cannot be reached. This site cannot be reached. Okay. So, yun lang guys. Ang aking ginawa ngayon, captive portal. So, ito ay para sa mga guest or visitors lang natin na kailangan kumunik sa network natin. Okay, so ang magagamit lang nila dito ay internet access lang. Hindi nila ma-access tong itong ating Active Directory, yung file server. Hindi rin ito makakapag-communicate dito sa mga PC na to. Hindi niya rin yan mako-communicate. Internet lang ang magagamit niya. So, yun lang guys. Maraming salamat po.